Iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon ang naghahanda sa epekto ng bagyong Krising. At kasama po riyan ang Cagayan kung saan posible maglandfall ang bagyo. Saksi, si James Agustin. Pinatungan na ni Olive ng mga bato at kahoy ang bubong ng kanilang bahay sa Peñablanca, Cagayan. Kung hindi magbabago ang direksyon, posibleng sa Cagayan tumama ang bagyong Krising. Natakot kami, baka lumipat yung mga bubong namin. Itinabi na rin sa gilid ang mga bangkang ginagamit ng mga turista sa pagtawid sa Pinakanuan River, papuntang Calao Cave. Binaklas na rin ang mga kubong nagsisilbing cottage. Pagka mapangit ang panahon, talagang mahina po ang daloy ng turista. Ang ilang turista na nasa lugar, sinulit na ang ganda ng panahon kaninang tanghali. Matagal na kasing plano, sir, ngayon lang natuloy. Drawing lahat. Hindi naman kayo natatakot? Hindi naman po kasi okay pa naman po yung panahon. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa ilog. Sa ngayon, nasa tamtamang level pa lang. So, pwede pang mag-transport ng pasaheros yung mga bangka. Bilang paghahanda, naka-red alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Force evacuation na ang ipinatutupad sa coastal municipalities. Nakahanda na rin ang rubber boats, life vests at life rings sa 7 quick response stations sa lugar. Sa isla ng Kalaya, nagpulong ang MDRMO kaninang umaga para paghandaan ng epekto ng bagyo. Ayon sa DSWD Region 2, inaasahang nasa mahigit 400,000 tao o mahigit 30,000 pamilya ang maapektuhan. Patuloy na binabantayan ang antas ng tubig sa Cagayan River at tributaries nito. Pati na rin ang 15 coastal municipalities. Sa mga kababayan po natin sa Cagayan, huwag na po tayong magdidili-dali na hindi sumama sa mga barangay officials kapag kayo po ay pinuntahan para sa kasiguraduhan po nila at kaligtasan. Sa Tabuk City, Kalinga, perwisyo sa mga motorista ang baha sa bahagi ng Canao Bridge kahapon. Binaha ito dahil sa pag-ulan at sa pag-apaw ng tubig sa irigasyon. Naka-blue alert status na rin doon. Ang mga mangingisda sa Dinalungan Aurora, nagtulong-tulong na itaas sa mga bangka para hindi maabot na malakas na alon. Nag-ikot din ang Philippine Coast Guard sa mga nakatira malapit sa Dalampasigan para magpaalala sa banta ng bagyo. Patuloy rin sa pagpapaalala ang mga barangay tanod sa mga nakatira malapit sa Padsan River sa Luwag, Ilocos Norte. Ang residenteng si Claire natuto na raw nang lumubog ang kanilang bahay matapos umapaw ang ilog ng 2023. Tinitignan namin yung ilog kung tataas, sir. Tapos yun, nag-impake ng gamit, nagtataas ng gamit. Nasa mahigit 100 pamilya sa naturang sityo ang handang lumikas kung sakaling magkaroon ng preemptive evacuation. Sana ka sir, kasi malawak yung yung bagyong Krising, kaya mamayang gabi, group duty namin yung mga tanod, magbibiting kami para sa yung preparation sa darating na bagyo. Naka-alerto na rin ang 21 munisipyo at 2 lungsod sa Ilocos Norte. Nakaranas naman ang pag-ulan kanina sa ilang bayan sa Ilocos Sur. Bilang paghahanda, nagpulong ang Provincial Governor's Office ng Ilocos Norte at mga LGU sa probinsya na nakataas ngayon ng Signal Number 1. We already advise our counterparts from the different towns in the province to immediately conduct a preemptive evacuation for those areas na prone to flooding and to other hazards. Sa Masinloc, Zambales, nakadaong na ang mga bangka ng ilang mangingisda sa gitna ng makulimlim na panahon. Wala muna pumapalaot dahil sa masamang panahon. Nakataas sa white alert ang probinsya. Ibig sabihin naka-standby na ang rescue teams. Kaya nakamonitor ang mga otoridad sa mga ilog, gilid ng bundok at low-lying areas. Lalong-lalo na sa mga bahaying lugar gaya sa Subic, Santa Cruz at Masinloc. Naka-standby na rin ang rescue teams pati ang mga gagamiting rubber boats at ipapamahaging relief goods. Paalala ng mga otoridad sa mga residente, lumikas sa maaga kung pinakailangan at tumutok sa mga opisyal na anunsyo. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.